Binalikan natin sandali ang isang subdivision na lumubog sa Bulacan na sanhi ng paglubog o pagbaba ng lupa. Sinubukan kong hanapin kung marami pa bang natitirang mga bahay na abandonado o iniwan na nga ng mga may-ari dahil nga sa paglubog dito. At sa isang episode naman ay hinanap natin ang sinasabing di umano, isang aswang o puntod ng isang aswang sa Capiz. Ay, ang taray guys, oh. Naka-promo yung yung lupa ng sementeryo, naka-promo. So ito mga master, kakadating lang natin. Grabe. Ang ganda. Nandito tayo sa panahon pa ng mga Kastila na sementeryo dito po sa Capiz. Na-i-vlog na natin to before, matagal na. Isang taon na pala nakakalipas. Ang ganda naman ito, oh. Yun tayo sa kabila. Makikita niyo yung ang lumang-luma na. Ngayon, panahon pa raw ito ng mga Kastila itinayo mga master. Tignan nyo naman yung style. Naabutan pa tayo ng ulan. Welcome back to my channel. Mamayang gabi, babalik tayo dito. Ngayon mamayang gabi. Grabe mga master. Biniyahe ko ito, tong Capiz. Nag-aeroplano tayo para lang puntahan ng sementeryo, di ba? Teka lang, silong muna tayo. Lakas kasi ng ulan. Biglang umulan guys. So ngayon dito ko balak mamaya mag paranormal investigation. Ang laki. Ito yung sinasabi nilang nilibing yung mga ilang pare at ang sabi nasunog daw ito before. Obviously makikita nyo naman na ang ganda, ang laki. Ang pinaka Camposanto nila mga master. So when you say Camposanto, nagbabalik sementeryo tayo. Konting knowledge lang para may silbi naman yung vlog. Kasi alam ko may mga magkokomenta naman na matatalino. Ang Camposanto ay talagang ibingan, tinatawag na Camposanto dahil yung mga panahon pa ng mga Kastila invento ang Camposanto. Tayo kasi mostly ang mga Pilipino dati, di ba? Nagsimula tayo sa mga yungib, sa iba't ibang klase ng paglilibing. Nung na-adapt na natin kasi more than 500 years tayo sinakop ng Kastila kung di ako nagkakamali. Ay na-adapt natin yung kanilang pamamaraan ng paglilibing. Yun nga, itinuro sa atin ng mga Camposanto na ganito na 1900s pa itinayo mga master. Oo, mga bricks pa yan, oh. Mapapansin niyo ang ganda-ganda ng mga quality na ginagamit. Pero maganda rito siguro, yun nga, gabi, mamaya. Ang ganda guys. Hindi ako natatakot kasi nasanay na ako sa sementeryo. Pero kung to look for the beauty in it with the faces of the children. Charot. May mga pupuntahan din tayo ditong mga haunted house dito po sa Capiz. Kasi yung dati nating pinuntahan dito ay natibag na raw. Dahil meron din tayong vlog sa Iloilo. Marami talagang sinasabing aswang nga dito nga sa Capiz. Pero yun, hindi naman po ako masyadong naniniwala hanggat hindi ako nakakakita, diba? Pero wag naman sana tayo makakita. Tignan nyo to. Ayan o. Ang ganda ng kanyang structure. Tapos itong statwa naman na ito ay may piring sa mata. Wala pa kasi kung makita ritong pwede nating matanong kung may kababalaghan dito po sa sementeryo ng Banica. Oo. Dito po sa Capiz. Dito po sa Rojas. So, yung mapapansin ninyo, Master G, bakit binalikan mo na naman yan? Pabalik-balik ka. Gusto ko anong pakailan mo? Charot. Yan guys, so, narinig nyo naman umuulan pa. Grabe, no? Ito, delikado na to. Kakanda tibag-tibag na. Kung kaya pa ng time. Siyempre, nakilala nga ang Capiz na sinasabi nga nilang lugar daw ng mga aswang. Maraming mga aswang sinasabi nga. Pero, meron kasing isang sikat na nag-trending talaga mga master na ang tawag sa kanya ay si Teniente Guimo. Comment below kung kilala mo o alam mo yung storya ni Teniente Guimo. So siya raw yung dating kapitan mga master sa isang baryo sa Iloilo. Ngayon, naging usap-usapan daw dito po sa Capiz na yung kapitan daw na yun ay isang pamilya silang aswang. What do you mean aswang? Kasi pag sinasabi natin aswang, nakakati daw yung katawan. Pero sila hindi. Parang pag sinubukan nilang kumain,
or ay bumabata sila. Yun yung paniniwala nila. So yun yung short story na ikikwento ko rin sa inyo. Pupuntahan natin. Kung alam nyo po, comment below kung alam nyo yung puntod ni Teniente Guimo, kasi bukas po pupunta na ako ng Iloilo. A few moments later. Kasi, mga master, hindi ko alam kung saan talaga siya inilibing. Inaalam ko pa yung ibang story niya. Pero pag nalaman naman natin, pupuntahan natin yung puntod niya, doon ko na ikikwento yung buong detalye. Pero yun nga, isang pamilyang aswang nga daw sila. Yung Teniente Guimo na yun. Ata, oh. Ang laki pa na ng ano na to? Sementeryo. Umuulan. May sementeryo ba dyan? Ay, sementeryo pa pala ito. Kapis pa agad yung ating napuntahan. Siyempre sa paniniwala nila, dito sa sementeryo ito, may mga inilibing din na aswang, mga master. Yun ang ipagtatanong natin kung sakali. Parang malaking ano ito. Apat ang nakalibing. Kakaiba yung kanilang mausoleo. Napagtanto ko lang, mga master, ulan pa kasi. Iba talaga yung pakiramdam pag sa mga abandonadong bahay. Alam mong nagtatagal yung bigat. Kumpara sa mga sementeryo. Ito, mabigat lang sa ngayon, pero pag lumabas na ako, yan, nakapag-cleansing na ako. Paano ba ako nag-cleansing? Secret na, mga master, kasi syempre kailangan natin ng prayer. Ganun. Talagang masasabi ko na iba yung mga haunted house kaysa sa cemetery. Mas matagal mawala yung bigat sa katawan. A few moments later. Binalikan nga natin mga lumubog na bahay dito po sa Bulacan, sa isang subdivision. Ang una kong nakita agad, itong nakakandadong bahay. Kasi may mga part pa po doon na abandonado totally, na pupuntahan natin bago pa pumatak yung ulan, mga master. So ngayon, parang pinaka part 2 po ito ng mga bahay na iikutin natin. Dahil marami din nag-request, mga nag-comment. Sasabihin ko na lang sa inyo kung saan talaga parte ito ng Bulacan. Kasi marami talagang na-disappoint, na-inis, na bakit daw hindi ko sinabi. Kasi po, private property ito, subdivision po. Hindi po talaga pwedeng sabihin yung eksakto. Pero ito po located sa Bulacan. So makikita nyo po dyan sa pinaripad kong drone na halos kainin na yung mga bahay dito. Na talagang masasabi mong misulang naging ghost town na. At talagang itong motor na nandito sa amin, na ginamit namin, pinatong na lang muna namin dito sa abandonadong bahay. And then iikutin na natin, mga master. Pero sana kung bago ka lang, huwag mo kalimutan mag-subscribe at saka mag-like para po sa suporta. So let's go. Isa na ito sa iniwan ng may-ari, mga master, sayang. So Trisha, dito ka muna or malalim. Mga ganyan, kalalim yung tubig. Kaya naman, gusto mo? Sama ka ba? O dyan ka muna? So tignan nyo guys, magka-cut na lang tayo ng video kasi medyo mahirap May mga parte doon na hindi ko pa napuntahan. Bago ang lahat, mga master, shoutout po sa lahat po na nandyan sa screen. Binabati ko po kayo ng magandang araw, magandang gabi. Mag-aalas 6 na po ako nakapunta dito sa subdivision na pinuntahan natin dito. Hindi naman siya ganun kalalim, kaya lang umuulan, naaano yung daan, mas lumalalim pa yan. Tingnan nyo tong bahay na to, Tsaka tingnan nyo to, bakawan, na na. Master G, bakit paggabi ka na pumunta? Unang-una hindi ko po kasi ito puntahan ng mainit pa kanina dahil marami din po akong ginagawa, nag-e-edit pa ako ng mga video, kaya tingnan nyo to. Magandang hapon po. Sir, ayun po ba yung marami pa po itong inabandon yung mga bahay? Hanggang saan po yung abandon natin dito? Ay, kung pa ganun. Salamat, nagbablog kasi. Dito po, madilim na, so kailangan I have to get may ilaw
Grabe, tignan nyo to oh. Ito ang bahagi ng phase 3 ng subdivision na tinatawag nga nila, at ito ay talagang mapapansin mo na napakalubog na at para bang walang tao. Napag-alaman ko din na executive o isa sa pinakamamahaling subdivision ito na itinayo nga sa Marilao, Bulacan. Sa paglipas ng panahon 20 years ago ay unti-unti nga talagang hindi na nga bumalik daw ang baha o mismong tubig sa normal na kalagayan. So mga master, kailangan namin puntahan dito. Papaikot daw to. Ay, grabe Trisha. Dito oh. Oh, baby naman. Yun yung binlog ko na nakaraan. Ay, ito ba nakuha ka ng baby mo? Kuha na? Ang creepy. So guys, yun yung mga naunang na vlog. Yung mga nakikita nyo na yan, yung mga nauna natin na vlog. Pero may mga bahay pa po dyan ha. Talagang diretso yung vlog natin. Nakasigurado. Silong ka na lang siya ah, pagkaan. So hanggang dito na lang muna to. Hindi na umaangat. Wala, namatay. Hindi, ano na lang. So mga master, ito yung sa part na bakit hindi ko na makita yung mga bahay? Papaikot daw eh. So nakita ko na yung mga abandonadong bahay dito sa pinaka. Ito sila. Ay. Oh, ay, hindi yan lalim. Ay, parang ano na to eh. Isla na to eh. Saan dito? Ayun. Ayun, ayun, ayun. Ayun oh. Yan siya nakikis ginabi ako. Gusto ng ghost town. So dito ang hinarangan lang dito ng parang something ganyan. Pero maglolo ko yung gimbal ko. Ito yung mga unang bahay na naibrad natin nakaraan. Ito mga mga master yung antena pa rin na ginagamit nila before. Ibig sabihin talaga masasabi mong luma na nga talaga yung karamihan dito. So guys, pahirapan po talaga. Kasi malapit na po lumubog yung motor ko. Ay, tignan nyo kung gaano kalalim. Tignan nyo oh. Saan ka maghihintay siya? Dito na lang. Wala tayo mapagparkingan pala dito. Naisip ko mga master na ang isang property na binili mo at nasayang o nasa pag-aari mo na, posible ba na dapat pananagutan ito ng namamahala o yung mismong namamahala ng subdivision na ito? Dahil napakaraming bagay ang nasayang, lalong-lalo ng iyong pinaghirapan. Imagine no, yung mga ganitong bahay na hindi mo na talaga mapapakinabangan. Isa sa mga pangarap mo dati. At hindi lang ikaw, syempre karamihan nga ng mga Pilipinong kagaya ko na magkaroon ng decente at sariling bahay. Pero sa kabila, ganito ang mangyayari. Sana ay nagsilbing lesson o nagsisilbing babala din sa atin ang mga video na ating ina-upload para in the future, hindi mangyari sa atin. Lubos ang aking panghihinayang at panlulumo sa mga bahay na pinuntahan ko. At nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga nanood na umabot ito ng 1 milyon nung nakaraan. Pero in the end, still, nangangarap pa rin tayo magkaroon ng sarili nating bahay. Balang araw ay hindi na tayo aalis. Naging epekto kasi ito ng kapabayaan din ng ilang tao dito sa mundo dahil nga sa climate change. Ang drone na ating pinalipad ay hango din sa nakaraang video na ating in-upload. Mapapansin sa pinakadulong bahagi nga ng phase 3 na ito ay wala nang mga nakatirang pero nakatayo pa rin ang mga bahay nila. Ang sinisisi nga ng ilang tao dito yung malaking palaisdaan na ginawa umano na malapit dito. Usap-usapan din na haunted na ang lugar at maraming araw nagpaparamdam.
Pero panghihinayang ang nag-uumapaw sa atin, lalong-lalo na sa mga dating nakatira dito nung napanood nila. Muli magkita tayo sa susunod na mga episode ng ating video at maraming salamat sa mga sumusuportang palagi, mga master. Sana hindi natin sapitin ang mga ganito. Para naman sa mga bagong video, ipakiclick ang mga video sa ibaba. Like and share for more.